Alright, may live po si attorney tuloy, si Sir Bad ng 2 hours ago. Pinaka-latest niya to actually, 2 hours ago. Sabi niya dito, pulong at Duterte Black. Duterte Black. Tuluyan nang nilaglag sila defensor, Chavit, etc. dahil sa impeachment case ni PBBM. Ay, really? Ganun ba yun? Bakit? Kasi nga, ilan ba ang bumoto ng wawalo ang against? 'Di ba? Pero yung yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, 284. Wow. O sige, 16 minutes. Bilisan natin 'to para mga 10 minutes mangyari dito. Ayan. Mabilis na pala eh. Buenos dias. Caballeros, before we call it a night, as our last vlog, gusto ko lang ibahagi sa inyo isang update doon sa failed impeachment, third impeachment complaint na sana ipa-file in a media event na full of fanfare, pero nauwi naman sa wala at napahiya pa nga sila. And I'm referring to the well-publicized filing of the third impeachment complaint by the group of former DNR Secretary Mike Defensor, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, former PACC Undersecretary or Commissioner si kababayan ko pa, and then my neighbor dyan sa Quezon City na former Judge Advocate Office, Jago, head na si retired General Virgilio Garcia, at si Manuel forgot his family name, basta kasama na yung Respicio ata yun, Vice Mayor. Ewan ko kung nakaupo ba yung Vice Mayor. Kung maalala nyo, kasabay sila doon sa filing ng Makabayan Black, pero sa kanila hindi tinanggap ng Secretary General's Office dahil wala nag-endorse, walang congressman nag-endorse. Dapat sana yung si Congressman J. Marcoleta ang mag-endorse, at sabi nga nila mga lilima yan. Lilima daw, senator at congressman ang mag-endorse. Yung pala, at tinanong natin, bakit saan na si Representative Pulong Duterte? Bakit wala ni isa lang man representative nag-endorse? Nung Davao, wala. Nag-file sila yun on a Friday, and then sabi nila babalik sila on a Monday. Kaso wala hindi na sila bumalik. Yung pala, wala talaga gusto mag-endorse. At tama talaga tayo na iniwan sila sa ere. Hindi lang ni Congressman Marcoleta, pati na sila Pulong Duterte. Si anak niya, si Congressman Omar Duterte. Purple Butterfly. Si Congressman Isidro Ungap and si Congressman Harold Duterte. Ito yung sila na tinatawag na Duterte Black o kaya Duterte Black. Duterte Black. Kawawa. Namukhang kawawa tuloy sila Mike Defensor. Sabi ko na sa inyo nilaglag sila ng mga ito. Kumbaga they made a joke out of that media blitz. They reduced themselves into a joke. Kasi isipin mo naman, meron pa dala-dala yung isang lawyer, yung Maleta. si Manuel, dala-dala pa ng mga ng luggage. Maleta. Punong-puno doon ng mga dokumento, ng mga resibo. At nagdrama pa sila na hindi daw tinanggap. Paano naman tanggapin ng Secretary General Office ni isang congressman? Wala nag-endorse. Isa sa mga, sabi nila, secret pa raw. Hindi daw nila, sabi pa ni Mike Defensor, secret, hindi muna namin sasabihin. Dahil lalabas sila sa tagdang panahon. Monday, walang nangyari. Lunes, tinuloy na nung bumalik ulit yung Makabayan Black at tinanggap na ng Secretary General si Attorney Cheloy Garapil. Pero sila Mike hindi na bumalik. Yung pala, tama yung hinala natin, nilaglag sila. Either walang belief sa kanila or nahalata na nila Pulong Duterte na umeepal lang sila kasi lahat sila gusto tumakbo sa pagkasenador. At nilaglag sila ng mga ito. Ngayon, today, formally na naglabas ng press statement
itong sila Pulong at Duterte Black. At sabi nila, iba naman ang kuha nila dito, naratibo na nakikita daw nila na walang chance ang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos, kaya hindi na daw nila susuportahan ito. Pero sa totoo lang yan, wala silang bilang talaga. Exercise in futility rin naman, mapapahiya lang rin sila kasi impeachment is a game of numbers. At saka, bakit pa nag-antay sila hanggang formally, today, formally, na shoot down na ng Justice Committee yung impeachment complaint laban kay Duterte for both filed by Attorney De Jesus at saka kay Ay Makabayan Black, impeachment complaint pala laban kay Marcos for lack of substance, although dineclare nila meron naman form pero lacking in substance. So bakit hinintay pa nila Pulong? Ngayon lang sila gumawa ng declaration na hindi sila sasali, hindi sila magpa-participate in any form of impeachment complaint laban kay Marcos. Sabi pa nila dito, they will neither participate nor vote on the impeachment proceedings against President Ferdinand Marcos Jr. At ito daw ayon sa prinsipyo nila. Agoy. At sabi nila dito sa kanila, sa statement nila, done deal na daw. Kumbaga, sayang lang kung susuportahan nila ito, wala rin naman mangyari. Sabi pa nila dito, the outcome appears predetermined long before any vote is taken, shaped less by conscience and independent judgment and more by political convenience. Yun, political convenience na daw. Kumbaga, stillbirth ang any impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Sabi nila, our decision to withhold our participation and our vote is an act of principle, not an act of retreat. Wala pa ba yan? Kung hindi retreat, parang si Marcoleta kayo na dahil naupakan na siya, kasama na dito sa vlogcaster, naupakan na siya dyan sa sinabi niya i-give up na lang yung Kalayaan Island. Ngayon, binawi na niya yung sinabi niya. Parang rin ito kay Amy. Nung pumalpak yung impeachment complaint, sa kadumistansya dito at sinabi, hindi ako yan si Alan Peter, gawain yan at Alan Peter Cayetano. Ops yan ni Alan Peter Cayetano. So ganun rin sila Pulong. Ngayon pumalpak na yung impeachment complaint na utlot na nila Mike Defensor, nila Chavit Singson, nila Atty. Garcia. Ngayon, kuha na sila, dumidistansya na rin sila dito. Bakit ngayon lang? Sabi nila, we remain committed to to real accountability, to institution that function with integrity and to justice system where truth is neither silenced nor staged, but we genuinely heard. Yan. Ang ang nag-sign dito ay si Davao City First District Rep Paulo Duterte, Davao City Second District Congressman, anak niya si Omar Duterte, at si Third District Davao Rep Isidro Ungap, and ito anak rin ata ito ni Duterte, Harold Duterte, representative ng PPP party list, CP mo, party list. Either kwan ito nephew or baka nephew kasi mukhang matured na. Yo ni Digong o baka cousin ni Pulong. Yon. So, yan. Ang mahalaga dito, syempre, this is expected naman at wala nang significance ito, pero ang mahalaga dito ay sila na mismo kinukumpirma na iniwan nila para na mukhang tanga. Para na mukhang tanga sila, Mike. Meron pa sila pa video-video, yung parating pa lang sila, parang dramatic talaga. Parang akala mo yung nakikita mo sa sine yung starring naglalakad starring. may slow motion pa. Pagkatapos yun naman si Atty. Respicio, parang di mo na alam, parang nagwawala na, nagpapatawa or nagpapasikat. Sabi pa niya, ayan na Marcos, tatanggalin ka na namin ngayon sa sa pwesto. Agree. Kwan siguro ito
buwan ng laglagan. Buwan ng laglagan. Si Aimee nilaglag si Alan Peter Cayetano, si Marcoleta nilaglag ang Chinese embassy. Binawi nag about face sa kanya sa sinabi niya sa pahayag niya na i-drop na natin yung claim natin sa Kalayaan Island. Katapos ito naman, itong 4 na ugok. nilaglag ang grupo nila Mike Defensor. Kung ako sa kanila sana hindi na nga nila pinahiya na nga nila sila Mike Defensor, iniwan na nga nila sa ere. Sana kung ako hindi ko nagagawa nitong statement na ito. Kumbaga, hayaan nyo na yan si Bat. Gagawa yan ng conclusion na gagawa yan ng analysis. Hayaan nyo na. Sinabi, nilaglag daw natin sila Mike Defensor, pati Chavit Singson. Huwag na tayo gumawa ng statement. Gumawa pa ng statement. Ngayon, namukhang ugok silang Mike Defensor, sila Chavit Singson, meron pa sila pa-press con. Pa-drama-drama. Ngayon, paano na imbes na nakapogi point sila, namukha silang mga basang sisyo, di ba? At to make matters worse, kinonfirma pa today nila Pulong ang talagang paglalaglag sa grupo nila Chavit Singson. So yan na, ito na. Talagang nagkawatak-watak na talaga. Nagkawatak-watak na ang kampo ni Sara Duterte. Wala na, It is tarantarat now na. the Duterte Black versus Chavit Singson, Mike Defensor. Taklap nun, no? Putragis. Wala na, taranta na silang lahat kasi hindi na nila alam ang gagawin nila. Attorney Manuel. Attorney Garcia. Ay. At yung si Respicio ba yun? O yan, sige. Yan ang pakwan natin, pa good vibes sa inyo. Before we call it a night, this being our last vlog, para meron naman tayo comic relief, kasi maganda itong sign na talagang kung sa English, they are imploding. They are being destroyed from within. They are breaking apart from within. Isipin nyo, akala nila Mike Defensor, nila Chavit Singson, na appreciated yung mga action nila. Yung pala, wala pala kayo Hindi pala kayo member ng Duterte Black. Kayo pala mga anak sa labas. Talaga mga anak sa labas. Pero dapat hindi na in-stress yun. Nilagay pa nila sa press statement nila, Duterte Black. Ibig sabihin, yung walang dugong Duterte outside di Colombo. Bakit wala si Marcoleta dito? Si Congressman Marcoleta outside rin pala di Colombo. Sabi ni Pulong siguro, wala kayong pakinabang sa amin. Puro kapalpakan ang ginagawa nyo. Puro pa-epal kayo. Ayan. Sabi ni Robs Rivera, di sila kasi nanonood kay Sir Bat. Advanced political forecast. Laglagan blues na nga sila. Tama. This is a month of betrayal. Pagdating sa pagdating sa February 23, tingnan natin kung sino na naman ang maglalaglag kay Duterte doon sa ICC. Sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bat. Good evening din. Naku po, laglagan blues talaga, no? Mabsat, may nakita ako kanina dito. Dali lang May nakita ako dito na